Sige po, muna tayo. Ayan. Alam ko, tayo po ngayon ay nasa panahon ng masama po yung panahon. Ano po? May mga din ng bagyo. Kaya magandang kantahin itong kanta na ito eh. Dahil sabi dito, kung bagyo sa buhay mo'y dumadalaw at ang pag-asa ay waring nagpaparang, pagpapala ng Diyos ay bilangin mo, sisigla muli ang iyong espiritu. Yan. Kaya kantahin po natin yan. Count your blessings.
reading of His words, tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa isang linggo na pinadaan mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga pagpapala na aming po nararanasan. Salamat po sa inyong pag-iingat sa lahat po ng aming nilakaran, sa lahat po ng aming paglabas-masok ng aming mga tahanan. Salamat, dakilang Diyos, na kayo po ang Diyos na siyang nagbibigay po sa amin ng kasigahan, ng kagalakan, ng kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa gitna po ng mga takot ng pandemya ito, ay nakakangiti pa rin kami, namumuhay pa rin ng payapa. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nangako na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Dakilang Diyos, narito kami upang kayo po ay pasalamatan sa lahat po ng inyong ginagawa sa aming mga buhay. Lord, nakita po ninyo ang bawat isa. Sabi po ang aming mga pinagdaraanan. Patid mo, Panginoon, ang mga suliranin na dala-dala po namin maging sa mga oras na ito. Panginoon, nihiling po namin sa inyo pong paanan, Panginoon. Nais po namin iwan ang lahat ng mga pabigat na ito, mga bumabagabag sa aming puso. Lalo na yung mga kasalanan, Panginoon. Nais po namin isuko sa inyong harapan at ilingin-linisin mo kami, Panginoon. Patawarin sa aming mga kasalanan. Iwan niyo po kami, Panginoon, magkaroon po ng pananalig ang aming puso na lagi po kayo may magagawa, Panginoon, sa aming buhay, sa mga bagay na hindi po namin kinakaya, sa mga pangamba namin, Panginoon, sa ilaharap. Alam namin kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kayo po ay nagmamalasakit sa amin. Panginoon, sa inyo namin tinutulbilin ang bawat isa. Ngayon din, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi po namin nakakapiling dahil po sila po ay may karamdaman. Sa inyo po namin sila may kakatiwala. Lord, tulungan po ninyo sila. Lalo na po si Nanay Rone, sa panahon po ng kanyang katandaan na hindi na po kaya ibangon na katawan. Ikaw ang kanya maging kaaliwan. Ganyan din sa iba't ibang mga dinaramdam po ng aking mga kapatid. Ang iba ay na-diagnose, Panginoon, ang may mga sakit sa puso, sakit po sa liver. We hold to you, our brother Lord, si Brother Arnel. Tulungan mo siya, Panginoon, kayo po ang magbibigay sa kanya ng kagalingan. Ngayon din po, Panginoon, ang nasa malalamig, Panginoon, mga kapatid po namin, hindi po namin nakapiling, ay tulungan mo sila, Panginoon. Malaman nila ang kanilang pangailangan sa iyo, ang kahugkagan ng buhay, kung wala ka. At tulungan mo, Panginoon, uli mo pasignahin ang puso nila. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay kayo po ang aming maluwalhati. Dakilang Diyos, iyo po namin, itinatulubilin din ang aming po mga projects, aming po mga gawain, Panginoon, dito sa church, maging sa aming po outreach, dito sa Makayo, lahat po ng aming mga pinagpaplanuhan na gawain para sa buwan na ito. At lalo na ang mga kabataan sa lahat po ng kanilang mga preparations para sa kanilang activity. Lord, we ask for your guidance and your blessing. Tulungan po ninyo, Panginoon, ang mga pinuno din ang aming pumbayan, ang aming barangay, maging, Panginoon, ang mga namumuno sa pinakamataas na level ng aming gobyerno. Tulungan niyo po ang aming presidente, ang lahat po ng kanyang kabinete, maging, Panginoon, ang mga gumagawa ng batas, at maging mga pulis at mga militar. Lahat po na iisip ng kapayapaan at kaayusan. Lalo sa panahon ito, marami po, Panginoon, ang uli ay magsasara ng pamilya at maglilimita ng kanilang mga pagtitipon. Tulungan ko sila, Panginoon, ang mga pastor. At sa pagsunod po namin sa protocol ay ipagpatuloy pa rin namin, Panginoon, ang mga gawain ng pananambahan o sa iba't ibang paraan. Panginoon, kayo po patuloy na magpapala sa lahat niyo. Panginoon, tulungan niyo po ang aming bansa. Malampasan po namin ang
pinagdaraanan namin sa mga panahon dito. At ang langin namin dito sa aming bayan, Panginoon, patuloy niyo pong protektahan, lalo na po sa bagong bayan, Panginoon, ng COVID-19. Panginoon, sa inyo kami patuloy na umaasa at pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon. Aming katulungan ang bawat isa sa amin. Protektahan mo kami lagi na iyong magpapalad, makapangyarihan kami. Ito po kami dalangin sa matamis, makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Yesu Cristo. Ang bawat isa magsabi na, Amen. Let's continue to worship our Lord. At this time, let us focus our mind sa awit na ito at ibalatiin po natin ang ating Panginoon sa ating mga puso. Yeah.
own thanksgiving prayer to God and worship Him right now. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Yes, Lord. We're so thankful today, O God. Thank you for your presence. Thank you for your love and mercies. Thank you for your goodness. Thank you, Lord, for all the blessings that you bestowed upon us. And Lord, right this very moment, we bring you back all the honor, all our glory and worship. In the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Okay, salamat po sa mga magandang special number. At ngayong umaga na ito ay araw na po tayo sa salita ng Panginoon. I hope na ito pong konting ating mapagandaan ay maging pagpapala po sa bawat isa. Meron sinabi si Apostol Pablo dito sa aklat ng Unang Korintos, Kabanata 14. Dito sa Unang Korintos, Kabanata 14. Sabi niya,
Ngunit sa pagtitipo ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba. Kaysa libo-libong salitang wala namang nakakaunawa. Nasa inyo ba yung punto ni Apostol Pablo? Ulitin ko. Ngunit sa pagtitipo ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba kaysa libo-libong salitang wala namang nakakaunawa. Ayan. Ang sinasabi ni Apostol Pablo ay may kinalaman po sa iglesyang magulo. Ito yung iglesyang nasa Korinto. Kaya itong unang sulat niya sa Korinto, ang dami niyang diniscuss na problema ng church. At isa po dito yung problems about gift of tongues. Alam niyo po yung speaking of tongues, di ba? Pagka nagsabay-sabay nag-speaking of tongues. Abay, kung may bisita po, talagang mabibigla eh. Biglang may bumubulagta. Ay, maniwala ho kayo nga pag naka-attend kayo sa mga Pentecostal church na may ganyan lahat, no? Ay, matutulala na lang kayo. Ano nangyayari dito? Ha? Bigla na lang may bumubuwal. Tapos, kung ano-ano mga sinasabi. Ayan, siguro ganun yung konteksto. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, gawin yung may kaayusan lahat ng bagay sa loob ng iglesia. Kung may mag-speaking of tongues, may tagapagpaliwanag. Kasi hindi naman naintindihan yun eh. At ang sabi niya dito, mas gugustuhin pa niya magsalita ng 5 salita na naiintindihan at makapagtuturo kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Ayan. So, mas beneficial yung mga salitang naiintindihan. Kaya minsan nagtataka ko dito sa atin, ang dami-dami kong sinabi sa dami, 30 minuto yan, minsan 45 minutes pa eh. Pagkatapos ng message, bababa ako dyan, ano? Naintindihan ba yung message? Oo. Ikaw, pastor, naintindihan ba yung topic? Anong topic mo? Ha? Ano nga ba? Asa yung notebook? Oo, minsan ganyan tayo, no? Ang dami nating napakinggan na mensahe, pero hindi talaga naintindihan. Parang pumasok lang dito, tapos lumabas sa kabilang tenga. Parang yung salita ano yung tawag doon? Tumatalbog na lang, hindi na tumatagos eh. Tumatalbog. Nawawala ng halaga, nawawala ng kabuluhan dahil hindi napapakinabangan, hindi nauunawaan. So nagiging tawag dito mechanical yung ginagawa ni pastor na pagtayo sa pulpit, at yun namang mga tao very familiar, no? Nagiging familiarity na yung paglinggo uupo kayo diyan tapos may mapapakinggan kayo ng mga salita galing sa Biblia. Minsan pati nga yung kamot ni pastor alam nyo na Tapos itataas yung pantalong kasi lumalaglag na. Maya-maya alam nyo na yung mga mannerisms, ano po. Kaya parang very familiar na po every Sunday na meron po tayong preaching, meron po tayong napapakinggan ng mga salita ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, hindi baling konti yung mga salita na naipahayag sa inyo. Ang pinakamahalaga, na intindihan mo, na uunawaan. Kung maalala po ninyo yung parabola ni Jesus, ang ibang binhi ay nahasik doon sa tabi ng daan. Dumating daw yung mga ibon, tinuka yung mga binhi, at hindi tumubo. Nasayang yung mga itinanim sa tabi ng daan. Ang kahulugan daw noon ay ang mga pusong matigas, mga pusong tigang, na hindi tumatanggap ng salita ng Diyos. Kaya naman ang dyablo, inaagaw ang mga salitang narinig at hindi napapakinabangan. So ganun daw kapag tayo po nakikinig, hindi naman natin nauunawaan. At minsan marami pong distraction. Minsan habang nakikinig kayo, biglang may iiyak na bata, hindi naman kasalanan ng bata na umiyak siya, no? Pero yung attention mo, nawawala doon sa Word of God, napupunta doon sa bata. Okay? Baka isipin ni Ate Luz, ayaw ko na may bata dito. Hindi po. Gusto ko maraming bata dito. At kahit mag-iyakan pa yan, okay lang po yun. Mas maganda yung mga kids po natin, lumalaki sa church. Tama? Ayan.
Para alam nila yung church, alam nila yung Word of God, alam nila yung preaching, alam nila mayroong worship. Lumalaki sila ng ganun. Kaysa walang bata, walang next generation pag walang bata. No? Pagpasensyahan na lang natin sila. Sabi nga ng kulit bulilit, kayo'y naging kami nung kayo ay maliit, kaya wag magalit pag makulit. Yan. Pagpasensyahan natin yung mga bata. Okay? So, minsan po yung distraction, minsan biglang gustong-gusto mo na makinig, biglang mayroong gulo sa labas, no? May nagbabatuan, biglang bubusina yung magbibenta dyan ng isda, biglang yung focus mo nawawala dun sa pinapakinggan. O kaya, ang ganda-ganda ng tingin mo kay pastor, talaga namang very attentive, ano? Talagang, kala mo talagang nakikinig eh. Maya-maya ay makita mo yung mata niya, gaganyan-ganyan na. Inaantok na, no? Naglalakbay na yung kanyang diwa at kung nasaan naman, kung man siya makarating, mentally, physically present, but mentally retarded. No. Mentally absent. Okay, ang topic po natin ngayon ay pinamagatan ko, knowing our identity in Christ. Yan. Knowing your identity in Christ. Pagpalain ng Diyos ang ating oras na ito ng pakikinig at nag-pray na naman tayo kaya pinagpala na yan ng Panginoon. May tanong po na dapat nating sagutin. Yung tanong na, sino ako? Sino ka nga ba? Kilala mo na ba yung sarili mo kung sino ka? Yes, alam natin, ikaw ay you already know your identity, no? Yung gender, identity. Kung ikaw ay lalaki, kung ikaw ay babae. Ngayon daw, kapag mag-fill up ka na ng form, pag nakalagay doon ay sex, MF, di ba? Pag babae, F, pag lalaki, M. Ano yung susunod? May gender preference na ngayon. Yan, tama ba? So, ibig sabihin nun, baka ikaw ay lesbian o kaya ay gay or LGBTQ, RSTUB, marami yan eh. Oo, marami yan. So, ano yung klaseng pagkatao mo? Ikaw ba'y hindi ganap na lalaki? Ikaw ay isang babae na nakulong sa katawan ng isang lalaki? O isang babae na nakulong sa katawan ng lalaki? Na tinatawag natin ngayong anong tawag natin doon? Gay. Okay? Yan. So, minsan, nagkakaproblema po tayo sa ating identity. Pero kung alam mo kung sino ka, kung ano ka, ay meron kang kumpiyansa sa iyong sarili. Okay? Hindi ka nagdadalawang isip sa iyong sarili. Dahil kung ikaw ay nagdadalawang isip, anong sabi ng Bible? In the book of James chapter 1, verse 5, a double-minded person is unstable in all his ways. So yung word na unstable, ibig sabihin ay hindi matatag, mabuway, no? Madaling matibag. Kaya yung tanong na, sino ako? Knowing your identity, your personal identity. Ngayon, ay tingnan natin yung pangalawa dito na tanong, sino ako bilang isang Kristiyano? Okay, ang tanong na, sino ako? Ako ba ay Kristiyano? Ako ba ay, sino nga ba ako? Yan, yung tanong na yan ay may kinalaman po sa ating pagiging isang anak ng Diyos. Ikaw nga ba ay isang anak ng Diyos o hindi? Ikaw ba'y Kristiyano o hindi Kristiyano? So kapag hindi po tayo sure diyan sa bagay na yan, minsan tingin mo Kristiyano ka, minsan tingin mo hindi, magalaw, no? Madali kang mahulog kapag kaganyan ang ating kondisyon. Knowing your identity in Christ.
will give you stability. So meron po tayong katatagan. And then meron tayong kumpiyansa sa ating sarili na alam po natin kung saan tayo nakatayo. Kung tayo ba ay dumating yung oras na tayo ay haharap sa Panginoon at tayo ay kanyang hatulan, saan patutungo ang ating kaluluwa. Hindi na tayo nagdadalawang akala. Pag tinanong tayo, ikaw ba'y ligtas? Anong isasagot mo? Siguro. O kaya 50%, 80%, ay hindi po ganyan. Pag ikaw ay tinanong na, ikaw ba'y ligtas? Parang katumbas din na pag tinatanong kanyan, ikaw ba'y may asawa na? Pwede bang sabihin yung, minsan? O kaya ay, siguro, pwede ba yun? Pag ikaw ay isang tao, ipinanganak ka sa mundo, at ikaw ay tinanong, sino ka? Alam mo ba na ikaw ay tao? Alam mo ba na ikaw ay Pilipino? Siyempre, merong katibayan. Meron kang birth certificate. Ando dun yan. Sinong tatay ko, sinong nanay ko, saan ako pinanganak, kailan ako pinanganak, saang bansa ako kabilang. So, mga kapatid, ganun din naman sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Knowing your identity in Christ will give you confidence. Ano man mangyari, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi mo kinakatakutan ang oras ng paglisan dahil alam mo, dahil si Kristo ay nasa iyo at ikaw ay nasa Panginoon, alam mo na sa Panginoon ka pupunta. Pupunta ka sa langit. Amen ho ba? Now, kaya sinasabi ko po ito, dito po kasi sa paksa natin na discipleship making. Ibig sabihin, bago ka mag-alagad, tiyakin mo muna na ikaw ay isang alagad. Parang ding pagiging Kristiyano Paano ka magwiwin ng kaluluwa kay Kristo? Kung ikaw mismo, hindi ka sure. Hindi ka sigurado kung ikaw ay Kristiyano o hindi. So, dapat tiyak mo sa sarili mo kung ikaw ay Kristiyano na. Anong susunod na level? Ikaw ba'y alagad o hindi? So, diyan papasok yung ating identity kay Kristo bilang isang alagad, bilang isang disipulo ng Panginoon. Una-una, tingnan po natin yung atin pong standing, yung ating katatayuan bilang isang Kristiyano. Ngayong Kristiyano ka na, sinasabi sa Bible, in the book of John, chapter 1, in verse 12. Anong sabi doon? Yaong lahat ng tumanggap kay Kristo, sila'y binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Anong titulo yung hawak mo ngayong ikaw ay tumanggap na kay Kristo? At kung tinanggap ka nga ni Kristo, anong karapatan ang ibinigay sa iyo? Ang sabi sa Biblia, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Sabihin nyo nga, wow! Parang hindi kayo excited di wow! Ganun ba kadali na tayo maging anak ng Diyos? Para sabihin lang, tumanggap lang naman kay Kristo. Hindi po ganun kadali. Ang dami po mga tao nakarinig ng aral ng Diyos. Ang dami mga tao nakarinig ng gospel. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila anak ng Diyos. Kasi hindi pa sila nagpapasya upang tanggapin nila si Kristo bilang tagapagligtas. At yung iba naman, tumanggap nga, pero hindi ganap ng pagtanggap nila. May halong pagbabalat kayo, may halong pakunwari. Kaya nga, may tinatawag tayong mga professing Christians. They just profess to know God. But in works, they deny Him. Ang tawag nga sa kanila, mga practical atheist. Why practical atheist? Sinasabi lang nila na naniniwala sa Diyos, pero ang totoo, wala silang Diyos. Oo. Bakit sinatawag silang atheist? Oo, hindi nga lang lantaran na atheist. Ang tawag practical. Kasi hindi naman nagpipray yung mga yan Ningong walang halaga nga sa kanila yung Bible, hindi nga nila binabasa. Pag may problema yan, hindi naman lumalapit sa Diyos yan Nabubuhay sila na ang paniwala nila may Diyos, pero sa buhay nila, hindi mo makikita
yung kanilang pananalig at yung kanilang pagsunod sa Diyos na sinasabi nila. Kapatid, napakahalaga na alam natin yung ating katatayuan kay Kristo. Anong sabi ng Bible? Ngayong ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Magkakasunod na yan eh. Pag anak ka ng Diyos, like father, like son, like daughter. Yan, para may babae din. Kung ano yung tatay mo, ganun ka rin. Ano pa? Pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana. Wow, you are inheritance. Ano yung tawag doon? Yung tagapagmana, tama ba? Inheritance? O yun eh. Ikaw ay, ano sa English yung tagapagmana? Sige na, bahala na. Heir. Yun. Heir, no? Ibig sabihin, buhok. Mali. Silent H, no? Heir. Tagapagmana ng inheritance. Ano yung inheritance? Yung mga pinangako ng Panginoon sa atin. Kagaya ng langit. Kagaya ng isang buhay. Tinawalang hanggan. Yan ay pinangako ng Panginoon sa mga anak ng Diyos. Amen! Ano pa? Ngayong ikaw ay isa ng Kristiyano, hindi ka lang anak ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, ikaw din ay, nawala ko sa outline ko, no? Knowing your identity in Christ will give you strength and satisfaction in life. Okay? Sabi ng Bible, ngayong ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay merong ama na siyang nagpapala, meron kang ama na siyang nag-iingat, at meron kang Hesus Kristo na siyang tagapagtubos. Okay? Tumubos sa atin, buhat sa ating mga kasalanan. Okay? You live in the presence of God with satisfaction. Alam niyo po, yung nasisiyahang buhay, hindi po yan makakamtan kahit marami ka ng pera. Laging meron pong kulang. Laging meron ka pang hinahanap sa buhay mo. Pero, sa sandaling natagpuan mo, yung hinahanap ng kaluluwa mo, sa sandaling si Kristo pumasok sa iyong puso't buhay, yung pangangailangan po na yun ay pinupunan ng ating Panginoon. Amen? And only Jesus can satisfy that soul. Sabi po ni St. Augustine, sabi niya, ang tao ay hindi makakasumpong ng ganap na kapahingahan hanggang hindi nakakalakip sa kanyang may likha. Only God can give us peace of our heart and mind. Okay, now, knowing your identity in Christ. Balik po tayo dun sa ating binasa kanina, sa aklat po ng 1 Peter in chapter 2. Andiyan po ba kayo? Sabihin nyo nga, amen? Ayan, matapos na po tayo. Dadaanan ko lang po ng konti itong binasa natin. Okay, sabi po dito, sa binasa natin sa 1 Peter chapter 2, verse 8, sabi niya, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ano ang sinasabi nito? Knowing your identity in the Lord. Ang sabi dito, gaya daw po tayo ng mga batong buhay. Para tayong isang itinayong templo. Okay? Templo, baka bato po yun eh. Mga malalaking tipak ng bato na pinagdugtong-dugtong para mga hollow blocks po yun. Hanggang mabuo yung isang bahay. Okay? Tayo pong lahat pinagsama-sama para po tayong itinayo na isang bahay. At tayo po ay ginawang mga maharlikang mga pari, royal priesthood. Alam niyo po ba, trabaho ng mga priest, pag nasa temple po sila, sila po yung nagtatrabaho doon sa mga handog na susunugin. Sila po yung nangangasiwa doon sa mga
pagsamba na ginaganap po dun sa templo. Sila po yung nagtatrabaho para sa Panginoon. Sila rin yung namamagitan sa mga panalangin patungkol sa mga tao at sa Diyos. So ito pong trabaho ng mga priest, namamagitan po sila. Alang-alang sa mga tao patungo sa Diyos. Now, Christians, knowing your identity in the Lord, you are a priest. Sabi mo sa sarili mo, ako ay isang pari. Yung saserdote at saka yung pari, pareho lang pong kahulugan nun. Priest. Okay? Priest. Tayo po ay royal priesthood. Lahat po kayo na dito kasama natin ngayon, kung itinuturing mo ang sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay na kay Kristo at ikaw ay kabilang sa ating church, you are a priest. So wag mo akalain, Pastor, tama na ito na ako ay membro lang. Hindi po ganyan ang tingin sa atin ng Panginoon. Pag alam mo kung ano ka kay Kristo, ikaw ay isang priest. Ibig sabihin, naghahandog ka sa Diyos ng mga papuri, naghahandog ka sa Diyos ng mga handog. Ikaw ay nagiging tagapamagitan mula sa mga tao patungo sa Diyos. Okay? Nananalangin, sumasamba, yan po ang trabaho natin bilang mga saserdote ng ating Panginoon, bilang mga priest. Okay, pangalawa, sinabi dito sa verse 9, ano tayo? Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, ang sabi po dito sa verse 9, pakinggan po ninyo, napakagandang mga ginamit ditong title para sa mga believers. Ngunit, sabi niya, kayo ay isang lahing pinili, a chosen generation, mga maharlikang pari, royal priesthood, isang bansang hinirang, a chosen nation, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Isa-isahin po natin. Binanggit na natin kanina yung royal priesthood. Ngayon naman ay banggitin natin dito, isang lahing pinili. Parang di kayo excited, ano? Kung ikaw mananalo ka sa eleksyon at maging isa kang mayor, ano mararamdaman mo? Tumakbo halimbawa si Manny Pacquiao, naging presidente. Ano kayang mararamdaman ni Manny Pacquiao? Palagay ko, napakasaya ni Manny, no? So, knowing your identity in Christ. Ang sabi dito, ikaw ay kasama sa lahing pinili. Chosen generation po tayo. Tayo mga anak ng Diyos ngayon. Itanim mo sa isip mo yan. Ngayong isa ka ng Kristiyano, ikaw ay mapalad na pinili ng Panginoon para sa kanyang sarili. Chosen ones. Tayo po ay pinili ng Panginoon. Among millions of people na pwede maging mga anak ng Diyos, tayo po isa doon. Mahirap ng pagtalunan natin yung Arminian sa Calvinist positions, pero importante po dito, lahat po tayo, whosoever will, lahat po ng sumampalataya kay Kristo na naging anak ng Diyos, now you know your position in Christ. You are part of that chosen generation. So sana po magkaroon tayo ng ganyang damdamin. Ako'y pinili ng Panginoon. Okay? Para maging Kanya, at dahil ikaw ay pinili ng Panginoon, ibig sabihin yan, meron kang mahalagang pagpapahalaga sa iyong sarili bilang isang anak ng Diyos. Huwag mong babaliwalain yun. Pag ikaw anak ka ng presidente, hindi pwedeng makihalubilo ka basta-basta sa mga tao. Kung kidnapin ka. Pag ikaw anak ka ng presidente, hindi pwedeng magbihis ka lang ng basta-basta bihis. Dapat yung bihis mo, akma sa pagiging anak ng presidente. Pag ikaw nagsalita, hindi pwedeng wardi-wardi lang. Makikita ka doon sa inuman, tapos kung ano ng mga pinagsasabi mo sa media. Hindi pwede yan. Pag anak ka ng presidente, maingat ka. Di ba? Kasi ano kayo lantad. And
ladies and gentlemen, lahat po tayo ng mga anak ng Diyos, we represent our Father in heaven. Nire-represent mo yung tatay mo sa langit. Kung paano ka namumuhay ngayon, ganyan mo nire-represent ang Diyos. So nakakahiya naman kung makita tayo na sinasabi natin anak tayo ng Diyos, pero nandun pa tayo, babad tayo sa sugalan, babad tayo sa mga inuman. Nakakahiya naman yun sa tatay natin. Nakakahiya yun kung tinatawag kang anak ng Diyos at Kristiyano. At it's a shame, no? Shame on you. Pag ganyan tayo. Kaya nga minsan yung anak ni Presidente Duterte, sino yun? Yung matigas ang ulo? Oh, may anak siyang matigas daw ang ulo eh. Ay, sinasabi niya, itong anak ko na to, wala kang aasahan dyan. Kasi yung anak niya yun, parang delinquente ba, laki sa layaw. Oo. Sino yun yung isa? Hindi si Sarah, siyempre, pinagmamalaki yan. Hindi si Paulo, ha? Yung isa pa. Sige, bahala na kayo. Search nyo na lang, ha? Google nyo. Okay. So, mga kapatid, knowing your identity in Christ will protect your testimony. Oo, pag alam mo na anak ka ng Diyos, alam mo yun. Dapat mo naman ingatan ang sarili mo bilang anak ng Diyos. Wag na nating banggitin na, sige, masyadong broad heaven Dito na lang tayo sa Parkway. Ang dami tayo nabigyan ng t-shirt ng Parkway Baptist Church, no? Yung mga basketball players natin. Makita mo andun, nagsusugal, tatak Parkway. ang galing tumaya, Tapos andun sa mga inuman, naka-t-shirt, tatak Parkway. Sabi ko, gusto kong bawiin yung mga t-shirt na yan. Ina-advertise nila itong church natin, mga miyembro natin, mga nandoon sa sugalan, sa inuman. Nakakahiya. Kasi ako ang pastor. Nakakahiya po. Diba? So, ano kaya ang damdamin ng Diyos? Ako nga, kinakahiya ko yun Pag may mga miyembro tayong ganun, gusto kong sabihin, hindi ko miyembro yan. Wala na yan sa amin. At totoo naman, marami may t-shirt ng Parkway, wala na po sa atin. Mga dati nating players. At wala na rin po yung t-shirt, matagal nang sira. Ano pa po yun? Pero dala-dala po nila yung pangalan ng Parkway. Di ba? Okay. Verse 9, anong sinabi dyan? Sabi dyan, kayo'y isang lahing pinili, maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayan na pag-aari ng Diyos. Yan. So, lahat po ng yan ay titles natin ngayon na tayo po'y mga anak ng Diyos. Purpose? Anong purpose niyan? Upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Okay? So, yun po ang trabaho natin ngayon. We are proclaiming God's greatness. We are proclaiming God's goodness. We are proclaiming His redemption. Tayo po yun. Huwag po natin iasa sa iba yun. Tayo po mga anak ng Diyos yun. So, pag alam mo yung sarili mo, kung ano ka sa harapan ng Diyos, you can fulfill your duties as a Christian. So, napakahalaga po pala yung alam natin ang ating pagka-Kristiyano. Ganon din yung ating pagkatao. Pag alam po natin kung saan tayo nakatayo, alam po natin yung ating sinasampalatayanan, kilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran, at alam natin kung saan patutungo ang lahat ng ating ginagawa. Haharap tayo sa Diyos at tayo po magpasawalang hanggan, makakapiling natin ang ating Panginoon. So, wag po natin akalain hanggang dito lang po tayo sa mundong ito. Nagpapasimula pa lang po tayo. Marami pang events na atin pong pagdaraanan. So, itatanong ko ulit yan sa'yo. Sino ka ba? Tanong natin sa ating sarili, sino ako? Ako ba'y Kristiyano? Ako ba'y disipulo ni Kristo? Kung gayon, ano dapat ang uri ng pagkakatao o pagkakristiyano meron ako? Okay, iwan natin yung tanong na yan. At ngayon, tayo po ay manalangin. Bago po ako manalangin, habang tayo nakapikit,
Papaalaala ko lang po sa inyo, ang salitang banal, the word holy, ang ibig sabihin po nito ay to set apart o kaya ay ibinukod. Ibinukod para sa natatanging gawain. We are separated from sin and we are separated unto God. Ngayon pong tayo anak ng Diyos, meron po tayong ganyang kaisipan. Ibinukod at ang ibig sabihin po, tayo ay binanal, pinabanal. Panginoon, lumalapit kami sa iyo, kagaya ng mga marupok na sisidlan, kagaya ng isang batang gusgusin na punong-puno ng dumi sa katawan. Parang isang batang kakalat-kalat sa kalsada na parang walang nag-aalaga, isang batang ulila. Lord, sa oras na ito, we discovered ourselves na kami nga po pala ay mga anak ng Diyos. Kami pala ay may mas mataas na kalagayan kaysa sa isang ordinaryong tao. Sapagkat kami mga anak mo, kami may maharlikang lahi. Sapagkat ikaw ay hari ng lahat, kami ay kabahagi sa iyong kaharian. Salamat po, dakilang Diyos, na kami po'y inyong pinili. Salamat, Panginoon, nakilala po namin si Jesucristo na tagapagligtas. At ngayon kami nakakatayo sa iyong harapan, bagamat kami marupok, bagamat kami nang lulupaypay, bagamat sa pakiramdam namin minsay malayo kami, ngunit ang katotohanan, nasa matatag kaming kalagayan sapagkat kami ay inyong bayan, kami ay inyong ibinukod, at kami ay may walang hanggang patutunguhan sa langit na bayan. Dakilang Diyos, narito po ang aking mga kapatid. Tinataas ko po sila sa iyo, Panginoon. Taglayinawa namin, Panginoon, ng ganitong damdamin habang kami nag-aaral kung paano maging isang ganap na disipulo ni Kristo, kung paano kami mag-ugali bilang isang anak ng Diyos, kung paano kami magiging patotoo sa mundong ito. Gabayan mo kami, Panginoon. At Lord, nadalain ko po itong kapatid ko ngayon, kung ano man po ang kanyang pinagdaraanan, abutin mo siya, Panginoon, at madaman niya ang inyong kalinga at pagmamahal. Salamat po sa inyo po namin. Itinataas ang lahat na ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Ang bawat isa magsabi ng, ang hina naman, bawat isa magsabi ng, Amen, Amen, Amen.